master sa inclusion. So, mo to nga, nag-aripita daan, pag yun niya, nag-aripita sa 20 special unit. After ato, sila ka days, nangutana ang opisina sa imuha yan, di ba? Nangutana nga madayon din ang shower inclusion. So, diyan ako nidayan nga madayon na yan ginaatay RFA. So, kanang RFA, ipadala na ito na dito sa opisina. Sa madayon di ay, abi nila na dili madayon. Kasi na sila agreement sa una, dili madayon yun. Hello guys. May tinitingnan lang ako sa plano. May issue kasi sa shower enclosure, so tine-check ko sa plano. After nito, i-check ko sa BOQ or bill of quantities. Tapos after sa bill quantities, sa specification. Kasi malaki kasi yung value ng shower enclosure, around 6.7 million. Tapos sinasabi ng owner na 12 floors o 11 floors daw yung may shower enclosure, pero based sa aming knowledge is 1 floor lang. So medyo serious issue siya kasi malaking amount yung involved. So pwede kasing ma-deduct sa kontrata ng amo ko yung part ng 6.7M. So sayang din naman. So tine-check ko ngayon. Nakita sa plano na naka-indicate yung shower enclosure doon kung saan floor. So tingnan ko ngayon sa BOQ, no, or bill of quantities. Tara, samahan niyo ako. Okay guys, so nandito tayo sa computer ni Architect Dayan. So Dayan, shout out naman dyan. Hi! The construction manager. Hindi! Yung channel ko, The Construction Manager. Hither Construction Manager, napakagwapo. Okay, so tingnan natin guys. Okay, so ito ngayon yung BOQ guys. So ito yung shower enclosure na item, palakihin lang natin. So yun, no? So yung description niya is supply and installation of 12 mm thick shower enclosure including all necessary fixing accessories, use sets of tools and equipment and all necessary items to complete the works, all in accordance to architect's specifications. So shower enclosure, then yung unit niya is meters. So 418 meters. So ito yung total amount ng item na to. So malaki. So mababawas ito. Tapos sabi ng owner side 800,000 lang daw. So biruin mo 800,000 lang yung ibibigay sa amin. So malaki yung mababawa sa kontrata ng amo ko. So ito yun. So yan ang pinag-aaralan ko ngayon kung paano nangyari to. Okay, so ngayon verified na natin sa BOQ na wala talagang naka-indicate kung anong floor, no? So i-check natin sa ibang areas. Baba lang kami ni Engineer Cyrix. So shout out dyan Cyrix. So anong channel mo? CBC Portraits. Okay, so si Cyrix po yung project superintendent ko, civil engineer din siya. So punta lang kami ng ground floor para mag-check sa trabaho ng mga tao. So kung napapansin nyo, wala na kaming
hard hat. Kasi ano na hindi na hazard zone yung site ngayon kasi finishes na kami. So kaya wala na kaming hard hat. So wala na kasi mga hazard Wala na makatusok, wala na mga tripping hazard. So kaya hindi na kami nagpipi. So andito kami ngayon sa elevator. So ito yung elevator namin. So kung mapapansin nyo, may mga backing na plywood dahil ito ay protection para hindi masira yung finishes ng elevator kasi stainless kasi ito pure finish. So kailangan gamitin itong isa para sa hauling ng materials, mobilization ng mga tao. Okay, so yun po si Louie, yung elevator operator natin. So busy po yung mga tao ngayon kasi naglilipat kami ng materials. Kasi palapit na yung opening ng pasad. So ito yung board up para pagdating ng mga clients, mga unit owners, hindi nila makita yung mga masasakit sa mata kung tawagin namin sa construction. So meron na po ditong clients, mayroon na pong tenant pala, clients or tenant, si Garden State, yung developer nito. So first tenant po nila si first tenant po nila si Bibo. Ako ka? Oh. Awa dalon. Okay, so yan po guys. So ito po yung unit ni Bibo. Yan, ang ganda po ng fit out nila, no? Ganda. Okay, continue tayo sa labas. So yan guys, makikita nyo may gumagawa dyan sa cladding kasi may mga panslis, nililinis tapos sealant, no? Kasi nga malapit na yung schedule namin sa pagbukas ng fasad ng building, no? Sa front fasad. Okay, so ito yung itsura ng front fasad natin. So hindi pa tapos, no, yung mga landscaping kasi mayroon pang mga obstacle, no? Yung mga tubo sa scaffolding natin at saka itong temporary septic tank. By the way guys, ito yung ako yung isip nito ng idea, itong mobile septic tank, no? Ito ay gawa sa steel plate na 10mm. Ang kagandahan nito is magagamit ito sa ibang site. So tapos malipat-lipat, ang dali mo lang siyang ilipat from one place to another kasi sa construction yung septic tank talaga is hindi permanent kasi nga para sa yung tinatawag nating temporary facilities. So hindi kasi pwedeng gamitin natin yung septic tank ng building. Hindi kasi pwede yan, kaya mayroon tayong tinatawag na temporary facilities at isa yon, kasali ito sa temporary facilities items natin. Okay, so ito yon, hindi pa tapos yung ating landscaping pero busy ngayon yung mga tao dito. So papasok si landscaper once na natapos na naman i-retouch yung front facade ng building, no? So kung makikita nyo, busy yung mga tao, naglilinis. So hindi naman gaano karamihan tao yung nilagay namin dito kasi retouch lang naman yung kailangan gawin. Kasi ito, na final coat na to, nadumihan lang dahil sa katagalan. Okay, so ito rin yung ating isang plant box, no? So medyo kulang pa siya. Papasok si landscaper once na matapos ito lahat. So matanggal na yung scaffolding natin dito kasi para sa bayan na lang nilang trabahuin para hindi din masayang yung labor cost nila sa mga taong gagawa. Okay, so
Yun, yung pintor, inaayos na. No, binabatakan na. Kita niyo yan. So, binabatakan niya. So, yung gamit naming batak dyan is Permaplast. Permaplast is isang product ng Boysen. So, ito yung lalagyan niya. Permaplast. Product ito ni Boysen. Boysen. Oh. Pacific Paint Boysen. So, Permaplast guys is mahal yan na materyales. So, pag yung isang building is ginamitan ng Permaplast, pang high-end yan na finish. So, pag may nakita kayong bahay or building na ginagamitan ng Permaplast, expected na yan na malaki yung cost ng bahay na yan. So, para mayroon lang kayong idea. Okay, so yan guys yung project namin. Inspiria, no? Inspiria. Pero yung complete name niya is Inspiria Residences. Pero yung nasa signage lang at saka logo is Inspiria kasi masyadong mahaba na yung Inspiria Residences eh. Okay? So, yan po guys yung front facade ng project ko. So, kung makita nyo, meron pang mga fence. So, temporary yan. Pag once na mag-open na kami, tatanggalin yan. Okay, pati itong mga eyesore na yan, tatanggalin yan. Ito, hindi na namin gagalawin yan kasi hindi namin yan pwedeng galawin. Kasi sa telco company yan. Okay, so ito naman yung sa driveway natin. Yung kulang dito is itong stamp grid, no? I-applyan pa to ng top coat clear para makintab siya. Tapos protection din sa finish ng stamp grid. Kasi yung color nito is parang gray siya. Ito yung color niya. So, kailangan yan applyan pa or pahira ng top coat clear, no? Yung sealer na tinatawag. Sealer para sa stamp grid. Okay, so yan guys. So, yun po yung facade ng building namin. So, sa kasalukuyan, we are preparing the facade prior to the opening of the gate. No? So, konti na lang yung kulang. So, mga 1 to 2 weeks, no? Maximum. Pero pipilitin natin na within 1 week, no, matapos na lahat, pati yung landscaping. Okay? Guys, so andito tayo ngayon sa 21st floor ng aking project. So ito po yung tinatawag na special unit. Tinatawag itong special unit kasi dito titira yung may-ari ng building eh. Sila yung titira dito eh. So kaya tinatawag itong special unit. Okay, so tingnan natin yung loob. So guys, yung flooring po nito is homogeneous ceramic tiles na naka wood grain yung design. Tapos itong size nito is 150 mm by 150 mm by 550 mm or 600 yata to. Wala akong wala akong steel tape. So tapos itong pintuan ng toilet is solid panel door na naka-finish siya ng tawag nito veneer, wood veneer. So ito yun. Tapos itong pintura natin dito is semi-gloss, no? Semi-gloss. So yung preparation nito is skin coat, tapos primer, tapos first coat, second coat. So
Two top posts lang ito. Tapos yung ceiling niya is naka flat ceiling lang. Tapos naka pin light. So andyan yung smoke detector. No, tapos yung sprinkle head. Tapos yung pin light. So meron tayong provision sa aircon. Ito yung refrigerant pipe. Saka yung power supply ng aircon. Tapos ito yung aircon drain. Yan. So tapos itong unit na ito is mayroon tong balcony. So kung makikita nyo yan, balcony yan. So inarangan lang namin ng Hardiplex for the meantime para hindi pasukin ng tubig. Okay? So kung tingnan nyo, mayroon siyang distinction, no, ng tiles. So yung termination nito is yung guide rail ng aluminum kasi sliding glass ito eh. Okay, so punta tayo sa labas. So yung main door din ito is naka solid wood panel door. Naka-finish yan ng veneer, no? Wood veneer. Naka-finish yan ng wood veneer. Okay, so dito isang kwarto din to pero pareho lang naman to, naka-lock. Naka-lock kasi. So ito guys yung dito yung living room, tapos kitchen. Kung makikita nyo may flexible hose dyan. So yan ang provision para sa range hood. So dito banda yung kitchen. Tapos yan service area, no? Tapos naka steel door na siya. Ito pala yung maze room. Sorry, ito pala yung service area, no? Tapos meron diyang countertop. May kitchen sink dyan. Tapos dito maglalaba yung yung maid. So ito yung kwarto ng maid. Tapos ito isang kwarto din to, nakalock kasi. Nakalock lang. Pero hindi ito may bed, master's bedroom. Isa lang yan sa mga bedroom. So yan, sliding door. May naka-fixed glass. So sliding door itong nasa gitna. Tapos yung tiles niya ay 60 by 60 granite tiles. Tapos yung ceiling niya halos pareho lang. Pareho lang ng actually specification sa ceiling ng bedroom, sa living room, kitchen, sa lahat ng portion ng bahay, pareho lang siya ng specification. So dito na part lang, majority sa kanya is naka-flat. Mayroon lang siyang nakababa, no? Ito nakababa to dito kasi may purpose po dito. May purpose to. Ito may mga utilities to dito. May mga piping sa mechanical, plumbing, gano'n. Kaya nag-drop tayo dyan. So nilagyan namin ng tambol sa Tagalog, or kung sa English pa, bulkhead. So yan. So ito yung balcony. Tingnan natin yung balcony. Okay, so meron na tayong pintor dito. Inimpisa nang i-finish to. So ito yung balcony. So yung railings niya is steel, no? Steel tubing na 1 by 1 itong baluster niya, 1 by 1. Tapos itong secondary rail, saka itong secondary rail nasa mga 1 by 2 steel tubing. Tapos ito nasa mga ito 1 3/4 yata to, 1 3/4 by 1 3/4 steel tubing. So ito yung mga secondary balusters niya. Tapos ito yung main baluster.
na may dimension na 2 inches by 4 inches or 50 mm by 100 mm. So ito, binuhusan na namin to ng concrete, no, para matibay siya. Okay, so ito naka-anchor to dito. Naka-anchor to dito sa concrete column, no? Tapos naka-welded to sa ilalim. No, bago yan na pinilastiran, naka-weld to, naka-anchor diyan, tapos winelding to sa anchor. Pati din dito sa baba. Okay, so yun po yung ano natin, balcony. So ito po yung twist lock. Itong twist lock is para to sa aircon. So outlet to ng aircon. Okay, so yung mga outdoor unit ng aircon, yung mga condenser niya, kung sa ano to sa kung split type yung gamit nyo, so yung outdoor unit andito usually sa balcony. Okay, so tingnan natin yung baba. So yan po yung baba, no, yan po yung bahada, JP Laurel Bahada, Davao City, Davao del Sur. So yan po yung simbahan. Nakalimutan ko kung anong simbahan niya kasi hindi kasi ako taga Davao eh. Tapos yun, yan po ang surroundings niya dito. Yan, dami pang malalapad na area dito sa Davao na hindi pa na-develop. So sa narinig ko, mga 10 to 15 years daw yung development dito. So after ng taon na yon, so mukhang Cebu City na tong Davao, marami ng building. Okay, so yan po yung special unit natin. Okay. So andito po ako sa tuktok ng building dito sa rooftop. Bali ako lang po muna yung nag site inspection ngayon kasi yung schedule namin ng walkthrough is every Wednesday at saka Saturday. Ngayon kasi is Thursday. Today is November 19. Hapon ngayon, 2 PM. So check ko lang yung rooftop or yung roof deck. So yan, pakita ko po sa inyo yung kabuuan ng roof deck namin. Okay, so andito po tayo ngayon. Ito po yung sa likod banda ng ating roof deck. So ito po yung ating GRP tank. So ito po yung dito po tayo mag-i-stack ng tubig para masupplyan yung mga unit sa baba, no? Yan, pati na rin dito sa special unit. So ito po yung roof deck natin. Naka-railings po yan lahat paikot. Okay, so yan. Dito po nakalagay yung mga gate valves ng ating GRP tank, no? May booster pump po tayo. So booster pump po yung nagsusupply ng tubig nito galing sa ibaba. Yan. Tapos nilagyan na lang namin ng, actually wala to sa kontrata namin, pero pinopost namin sa, nag-recommend kami sa owner na lagyan ng housing para protection sa mga plumbing utilities na andito sa loob. Kasi itong mga gate valve, ano to, dapat hindi to galawin ng unauthorized person kasi pag mali yung pagsara or pag open ng mga valve, pwedeng masira yung mga pipings, pwedeng pumutok. So dapat i-secure nyo to.
no? Kung may mga projects kayo, mga kapwa ko engineers, so dapat secured yung area na to. Okay, so yan yung kabuuan ng ating roof deck. Okay, so punta tayo sa ibang area. Baba tayo sa 20th floor kasi 21st floor to, itong special unit level. So baba lang tayo sa 20th floor, yung tinatawag naming roof level. So roof level ibig sabihin dalawang level, no? Pero isang buong level yung siya kung tingnan. Pero sa loob dalawang level yun na hindi naman buo, no? Usually kalahati ng area ng nasa ground floor. Yun ang tinatawag na roof level. So dito tayo dadaan sa ating fire exit 2. So kung makita nyo, naka hard hat ako ngayon kasi dito sa area sa fire exit 2, ito yung tinatawag na unsafe zone kasi may mga hazard, no? May mga scaffolding kung makita nyo. So pwede matamaan yung ulo natin. So sa mga ganitong area, kailangan may hard hat tayo. So ito, okay. So tingnan natin guys yung 20th floor. Uy, JB boy, asa man ka? Oo, bilis taas. Ha? Oo, bilis taas. Okay. O man ka nag-hard hat, pag-hard hat? Hard hat ha? Sige. Andito na po tayo guys sa 20th floor. So ito po yung pinaka-active floor ngayon sa architectural works kasi yung 19th floor to 9th floor tapos na kasi siya sa architectural works. So yung dito sa building na we have a total of 20 floors lang, tapos yung ground floor to 8th floor, yun po yung commercial area or commercial level. Kasama na po dun yung parking floor na from 2nd floor to 5th floor. Tapos from 9th floor to 20th floor, yun po yung residential units, pero wala pong 13th floor yung building. So ibig sabihin from 9th floor, 10th floor, 11th floor, 12th floor, diretso po tayo sa 14th floor, saka 15, 16 and so on. Wala pong 13th floor kasi sa pungso yan. So naniniwala kasi sa pungso yung may-ari ng building kaya tinanggal. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung status, yung actual na itsura ng 20th floor ngayon, no, sa project ko. So tara. Okay guys, so kung makita nyo, yung mga workers dito namin is wala na silang hard hat, wala na silang safety shoes kasi itong area na to is yung activities po dito ngayon is architectural works na. So ibig sabihin, hindi na siya hazard yung mga activities dito. Kailangan lang naka-mask or naka-goggles kung may mga grinding works. Pero in terms sa hard hat or sa safety shoes, pwede na. Hindi na kailangan mag-safety shoes kasi naka-tires na. So magaspang kasi yung safety shoes pag nag-safety shoes tayo dito, magasgas yung tires, so mahirapan tayong mag-turnover sa may-ari. Tapos wala na ring hard hat kasi wala namang falling objects eh. So walang hazard sa falling objects. So yun ang reason kung bakit wala na silang mga hard hat. Okay. So ongoing yung finishes namin dito, finishing works. Ayan. Tapos dito si Engineer IB, yung in charge. Engineer IB, kaway naman yan. Okay, siya yung engineer ko dito. Si Engineer IB. Ito yung foreman natin.
Foreman Billimore. Foreman Billimore. So, tingnan lang natin yung trabaho dito, guys. So, kung makita nyo, ongoing yung mga architectural works dito. Itong cabinet ba ito, for kalalagay lang? So, kalalagay lang to guys, yung cabinet na ito. Bago to, kung makita nyo, ang linis-linis pa. Oh. So, mayroon pa nakalagay. Palihog, ayaw, butangi, o gamit ang cabinet. Bag-o, nani, nga cabinet, ang pingi, dili magupa. Ibig sabihin guys, pasuyo, huwag nyong lagyan ng gamit ang ibabaw ng cabinet. Bagong cabinet to, kaya huwag nating sirain. Yan ang ibig sabihin guys. Okay, so guys, makita nyo yung pintor natin. Ongoing. Oh, Jack, nakunsa man ka diya? Baklas? Tingnan natin yung taas guys. So itong mga units na ito guys, may mga butas yan kasi may leaking sa ibabaw. Ni-repair pa namin. Pero naayos na yata kasi wala nang tulo. Okay, ito si Borjak. Okay. So tinatanggal niya ngayon yung yung nasirang vinyl tiles kasi dahil sa tulo nasira yung vinyl tiles dahil sa tubig. Kaya papalitan natin ngayon ng bago. So guys, yung loft, ito yung sinasabi kong loft, no? Yan. Bali, dalawang level siya, pero yung pangalawang level is hindi siya buo. Okay, usually nasa kalahati. Depende sa designer yan. Okay, ito yung natin. Toilet and bath. No, iwan ko lang kung may ilaw na. Wala pang ilaw guys. So dito sa project natin guys, mamahalin yung mga materials natin dito. Kung makita nyo, yung faucet dito is HCG, no, laboratory HCG, lahat naka HCG. Tingnan nyo guys. Okay, tingnan nyo, naka HCG yan. Yan. Okay, meron pa tayong shower enclosure, no? Tempered glass yan guys. Tempered glass na 10 mm. No? Ito yung fix, ito yung swing. Ito yung pintuan. Tapos meron siyang exhaust fan, no? Okay, so ano yung purpose ng exhaust fan? So, ang purpose yan is para higupin niya yung mga foul odor, no, pag ginamit. Para yung susunod na gagamit, hindi niya maamoy yung foul odor. Okay, so isa lang to sa mga unit guys dito sa 20th floor. So, tingnan natin yung iba. Ako ngayon sa 20th floor, isa sa mga units dito. Nasa unit 20 sa 20th floor. So sa bandang kaliwa po ng building ng project ko, ito po yung makikita niyong view. Project yan ng Ayala, yung GenCon yan si MDC. So ito yung patio yata na project nila, no? So ito naman
naman, ito naman dito, ito yung project na yung pangalan nito is Aeon. Hindi ko lang matandaan yung pangalan ng developer nito. Aeon Residences, no? Yung sa bandang doon, yung tatlo, Patio yan. Patio Residences, something like that. Okay, yung sa baba naman, ito yung Ayala Mall dito sa Davao, yung Aprisa Mall. So Aprisa Mall yan. Ito yung Ayala Mall dito sa Davao. Yan. Okay, so yan po yung nasa bandang kaliwa ng project ko. Tapos doon naman, yung project na yan, yung project na yan, yung building na yan, saka itong mga project na yan, yan ang North Point project ni Vistaland, yung pagmamayari ni Manny Villar, Senator Manny Villar. Okay, so malaki yung company din yan. Tapos doon naman sa yan naman building na yan, yung building na yan, nasa bandang buhangin na yan. Yan ang Gaisano Grand. So, yung tabi niyan, mayroon din kaming project niyan. Yung Amani Residences. So, sa next vlog ko, pwede kong ipakita sa inyo yun. Hello guys, so andito ako ngayon sa 9th floor. So, kakagaling ko lang kanina sa 21st floor. So, kakaikot ko lang sa site. So time check, it's 4 PM. So around mga almost 3 hours akong nag-ikot. So usually ganoon talaga katagal yung pag-iikot ko sa isang araw kasi sa yung 50% ng time ko sa buong araw is andun sa paperworks, mga documentations, no? Lalo na pag Friday, reports, no? Month end, mayroon din kaming ISO monthly reports na sinasabit namin sa head office. So yun, tapos kalahating porsyento ng buong araw ko, so nag-iikot ako. So ganun usually yung routine ko araw-araw. Okay, so nandito ako ngayon sa 9th floor amenity area, amenity level ng building. So pakita ko ngayon sa inyo yung almost completed na amenity area. So pakita ko po sa inyo, tingnan nyo. Ngayon yung ating swimming pool. So itong swimming pool po natin is infinity pool yung design. So kung makikita nyo, no, yung dulo niyan diretso yung tubig niyan, kaya lang hindi pa pinapaandar yung lahat ng pump, no, yung vacuum lang yung pinapaandar. So ito yung swimming pool natin. Tapos itong deck niya is synthetic wood deck to. Okay, so itong tiles naman nito is glass tiles to. So mosaic glass tiles. So may kamahalan to compared doon sa ceramic tiles or sa granite tiles, no? Kasi isang piraso nito na 30 by 30 parang katumbas na ng 60 by 60 ng granite tiles. So may ibang tiles na ganun, halos kapareho ng presyo nito. So yan, makikita natin yung landscaping. So yung mga landscape, ito po yung
So, dito po nagtatapos yung ating vlog. So, salamat po sa panonood. Pasensya na po kayo mga aking mga minamahal na subscribers. Ngayon pa lang ako naka-vlog ulit kasi for some reasons, maraming reasons po. COVID, tapos busy sa trabaho kasi patapos na kasi yung trabaho ko, yung project ko. So, maraming mga documentation na kailangan i-prepare. So, anyway, nakabalik na tayo sa pagbablog. So, I hope tuloy-tuloy na to. And I hope you will enjoy this vlog. You enjoy this vlog. And then, see you on my next vlog. At saka sa mga susunod kong vlog, gagawin ko ang lahat para mas maganda yung mga vlog na i-upload ko sa susunod. Yung marami kayong matututunan. No, ituturo ko next vlogs ko na upcoming, yung mga basic na kailangang malaman ng isang civil engineer, no, kung paano i-supervise yung isang project mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng project. Okay? So, thanks for watching guys. See you next time. Bye bye. God bless.